ang hamong kaugnay ng climate change. Konektado sa sitwasyon ng kalikasan ng issue ng climate change. Bukang bibig ng maraming tao ang climate change. Kung tutuusin, pabago-bago naman talaga ang klima. Gayunpaman, bunsod ng global warming, naging masidhi at wala ng pardon ang mga pagbabago ng klima sa nakaraang dekada. Global warming ang tinuturong dahilan ng pagbabago ng klima. Ang pagtaas na ito ng temperatura ay bunga ng pagtaas ng greenhouse gas emission sa atmosfera sa mga nakalipas na dekada dahil sa industrialisasyon ng ngayong mauunlad na bansa sa kanluran at umuunlad na bansa sa silangan. Ang greenhouse gas emission ay nakahadlang sa pagsingaw ng init dulot ng araw. Sa halip na malayong makasingaw sa atmosfera, natrap o nabitag ang init ng araw sa daigdig dahil sa mataas na konsentrasyon ng greenhouse gas sa atmosfera. Gaya ng sinasabi ng marami na wala na ang balanse ng kalikasan. Mas umiinit ang temperatura lalo na sa mga lugar na tropikal. Humahaba at lumalala ang panahon ng tagtuyot sa ibang lugar at sinasaklaw na rin ito maging ang mga lugar na dati-rating hindi naman nakararanas ng tagtuyot. Ang mga bagyo ay lalong naging malakas, bagay na nagpupunsod ng malawakang pagbaha maging sa mga lugar na dati-rati hindi pinabaha. Umuulan na ng yelo sa ibang lugar na dati-rati hindi naman nangyayari iyon. Tumataas na ang level ng tubig sa dagat dahil sa pagkalusaw ng yelo sa rehiyong Artiko. Malawak at masaklaw ang epekto ng climate change sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng mga mamamayan sa buong daigdig. Higit na ramdam at tuwiran ng epekto ng climate change sa aspektong pang-ekonomiya. Bunsod ng climate change, naging mas mahirap na ang pagtansya sa tamang panahon ng pagtatanim. Sa tindi ng pagtaas ng temperatura sa iba't ibang lugar, naging normal na ang tagtuyot at desertifikasyon sa maraming panig ng mundo. Bunsod naman ng mga paglakas ng bagyo at pagtaas ng sea level, naging madalas din ang insidente ng pagkawasak ng mga pananim. Sa pangkalahatan, ang climate change ay may negatibong epekto sa seguridad sa pagkain ng daigdig. Nagdulot ito ng global na pagtaas sa presyo ng mga karaniwang pagkain o staple ng mga mamamayan sa daigdig, gaya ng bigas, mais at iba pang pagkaing butil. Isa pang aspektong ekonomiko ng climate change ang mataas na gastusin sa disaster risk response at mitigation. Halimbawa, bilyon-bilyong dolyar bawat taon ang ginagasta ng buong daigdig para sa relokasyon at pagpapakain sa mga biktima ng matitinding baha. Bukod pa sa aktwal na pinsala ng bagyo sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayan. Bukod dito, isa pang suliraning ekonomiko na dulot ng climate change ay ang posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ng mundo kapag ganap nang ipinatupad ang mga kasunduan sa paglimita sa greenhouse gas emission ng mga bansa. Ang mga industriya ng daigdig ay pawang nakakapagdulot ng pagtaas ng greenhouse gas emission, kaya anumang paglimita sa gayon ay tiyak na makaaapekto sa paglago ng ekonomiya ng mundo. Kailangang balansihin ang pangangalaga sa kalikasan at ang paglago ng ekonomiya. Isang bagay na napakahirap ipatupad dahil sa likas na kahirapan ng pagpapatupad ng mga kasunduang pandaigdig hinggil sa climate change gaya ng paglimita sa greenhouse gas emission. May aspektong political din ang climate change. Halimbawa na lamang nito ay ang Kyoto Protocol na isa sa mga kasunduang naglilimita sa greenhouse gas emission ay hindi pa niraratipikahan ng US. Ang bansang sa kasulukuyan ay may pinakamalaking GDP. Bunsod nito, bantulot din sa pagpapatupad ng Kyoto Protocol ang iba pang bansang industrialisado. Maraming bansa rin ang hindi pa ganap na umaayon sa implementasyon ng Kyoto Protocol dahil sa napakalaking halagang kailangan sa paglimita sa greenhouse gas emission. Halimbawa na lamang nito ay ayon sa isang sulat ng International Energy Agency or IEA, ang paggamit ng energy resources na mababa sa carbon sa halip na fossil fuels
ay kailangang gastusan ng 44 trilyon mula 2014 hanggang 2050. Dahil na usaping kaugnay ng climate change ang paggigiit ng mahihirap na bansang pinaka-apektado nito na piliting magbayad pinsala sa kanila ang mayayamang industrialisadong bansa. Sa kanilang opinyon, ang climate change ay direktang bunga ng ilang dekadang industrialisasyon ng maunlad na bansa sa kanluran na hindi lamang sila ang may pananagutan sa climate change dahil nga ang mga bansa sa silangan ay may sarili na ring industriya na nakapagdudulot na din ng pagtaas ng greenhouse gas emission. Bunga ng ganitong debate, nagiging mabagal ang konsenso sa pagtugon sa mga hamon ng climate change. Tila mga batang nagtuturoan sa pananalasa ang climate change sa iba't ibang panig ng mundo. Pangkalahatan, apektado pa rin ng climate change ang aktwal na pamumuhay ng mga mamamayan sa daigdig. Sa Pilipinas, dahil halos naging regular na ang matinding pagbaha sa mababang lugar, naging pangkaraniwan na rin ang pagbuhay at pagpapalakas sa sistemang kapitbahayan at bayanihan. Ang kaisipan na kapakinabangan sa mabilis na pag-aksyon sa panahon ng kalamidad ay muling na ipatatampok. Samantala, nanganganib namang mabura o kaya magbago ng ganap ang sistema ng pamumuhay ng mga bansang gaya ng Maldives na ang teritoryo ay malapit nang mawala sa mapa dahil sa climate change. Kapag nawala ang kanilang teritoryo, isang matinding hamon sa kanila ang paglipat o relokasyon sa ibang bansa. Tiyak na mapipilitan silang baguhin ang kanilang sistemang pamumuhay dahil sa kailangan nilang makiangkop kahit bagya sa mga bansang magiging bago nilang tahanan. Sa Pilipinas, pahapyaw na makikita ang ganitong pagbabago sa sistema ng pamumuhay ng mga mamamayan bunsod ng climate change. Sa mga lalawigan sa Cordillera, halimbawa, unti-unting nang naglalaho ang mga bayaw o hagdan-hagdang palayan bunsod ng matinding pagtaas ng temperatura na nagdudulot ng pagkawasak sa mga likas sistema ng irigasyon na dati-rati bumubuhay sa mga payaw. Sa pagkawala ng mga payaw, ang mga mamamayang dati nagsasakay na pipilitang maghanap ng ibang pagkakakitaan o kaya'y lumipat sa mga lugar na urban para naman maghanap ng oportunidad sa industriya ng turismo. Tugon ng Pilipinas sa climate change. Ang pagbabago ng klima ay sinisisi sa pagtaas ng greenhouse gases na siyang nagpapainit sa mundo. Sinasabi ito ay nagbubunga ng sakuna katulad ng baha at tagtuyot na dahilan ng kamatayan ng sakit ng tao. Bilang tugon sa climate change, isinabatas ng Pilipinas ang Batas Republika bilang 9729 o Climate Change Act of 2009. Itinadhana ng nasabing batas ang pagtatatag ng Climate Change Commission sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo, na siyang tanging ahensya ng gobyerno na magtatakda ng mga patakaran at magsisilbing tagapag-ugnay, taga-monitor at taga-suri ng mga aktibidad ng pamahalaan kaugnay ng climate change at aktibasyon ng mga local government units, LGUs bilang ang mga ahensya ng pamahalaan na magiging pangunahing tagapagpatupad ng mga planong hakbang kaugnay ng climate change. Ang pagbibigay diin sa gampanin ng mga LGU ay mahalaga sapagkat ito rin ang mga pangunahing unit ng pamahalaan na agad makatutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad na dulot o pinalalala ng climate change. Bahagi ng tungkulin ng Climate Change Commission ang pagbuo ng National Climate Change Action Plan na sumasaklaw sa 7 prioridad na nakaangkla sa mga pangunahing kahinaan ng bansa. Seguridad sa pagkain, kasapatan ng supply ng tubig, seguridad pantao, sustentableng enerhiya, ang industriya at serbisyo, climate smart, paglinang ng kaalaman at kapasidad. Pati sa mga prioridad na ito, malinaw na ang mga planong aksyon ng bansa kaugnay ng climate change ay isang pagsisikhay na sumasaklaw sa marami pang ibang ahensya tulad ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Trade and Industry, Department of Public Works and Highways, Department of Social Welfare and Development, Department of Interior and Local Government, Metropolitan Water Works and Sewerage System, Local Water Utilities Administration, National Flood Authority, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at iba pa.